morning po sa lahat. Yan. Pakibati naman po ang inyong katabi ng happy 47th anniversary. Ayan. So dyan po talaga natin nararamdaman ang faithfulness ng Panginoon. So, sige po, ready na po ba kayo for this morning para makinig po ng salita ng Diyos? Amen? Isa pong malakas na amen. Hallelujah. So ang theme po natin for this year, 2025, ay patungkol po sa empowering every generation for the Great Commission. Na kung saan ito ay matatagpuan in Matthew 28, verses 18 to 20. So since po may mga wala po sa atin o mga previews din, naka-series po tayo, ay ano pong gusto nyo? Review? Exam? Sabi ni Pastor Norden kanina kasi teacher. Ayan. So sige, let's have a review. Nung first Sunday, ibinigay sa atin ni Pastor Nina at ang title po nito ay Called to Go, The Mission for All Generations. Yan. At ang summary po noon ay, The Great Commission is a relay race where each generation must pass on the mission of making disciples. Jesus has given us His authority, called us to go, and promise His presence. May question po doon nung unang linggo, nawa po ay nasagot po natin. Ito po yung tanong, will we run our part of the race and empower the next generation to do the same? Go po ba tayo doon? Yes, dapat po. And the second week po ay binigay sa atin ni Pastor Norden, equipping the next generation for mission. 2 Timothy chapter 2, verses 1 to 2 naman po ang text. Be strong in God's grace, invest in discipleship, and raise up reliable and teachable leaders. At nagbigay po siya ng napakaganda pong concluding story patungkol po sa faithful discipleship na ang mga na-mention po doon ay talagang ginanap nila yung napakalaking role para po sa discipleship, disciple making. Edward Kimball, Moody, Chapman, Sunday, Ham, and Graham. So the question po nung second Sunday is, who are you investing in? Will you commit to being equipped for God's mission? Gusto po ba natin ma-equip para maganap natin ang ipinapagawa ng Panginoong Hesus? Will we intentionally build up the next generation of disciple makers? Intentionally. Kailangan po intentional tayo. This morning po ay gusto ko po kayong dalhin sa isinulat ni Jason Mandrick noong July 12, 2023 about po sa global mission. Yan. At ito po yung napakaganda pong quotation from Emil Brunner na kung saan, next slide po, kung saan this was written 93 years ago. So, pero tingnan natin if this is still relevant today. Where there is no mission, there is no church. Tama po? Kung wala pong mission, walang nag-mission sa inyo, wala kayo. Wala kayo sa Panginoon. Walang nag-share ng gospel. Walang nag-share patungkol sa napakagandang gift of salvation ng Panginoon. Meron pong mga taong nagre-respond. Nawa po sa call ng Panginoon ay isa po tayo sa mag-respond for the Great Commission. And kinontinue po niya ito ng ganito. Next po. He who does not propagate this fire shows that he is not burning. Ang hindi nagpapalaganap ng apoy na ito ay nagpapakita ng hindi siya nag-aalab. Kung kontento na po tayong nakaupo lamang at hindi po nakikita sa atin na tayo ay gumaganap ng pagpapahayag, na ipinapahayag natin ang salita ng Diyos, hindi po lalaganap. Ano po? Wala pong maaabot. Wala pong maliligtas. Question, ano po ang pinagkakaabalahan natin as church? Are we purposely into mission?
Bilang individual naman po, tanungin po natin ito sa ating sarili. Ano ang ambag ko in finishing the Great Commission? At ano ang mga nakakahadlang o barriers sa mandato sa akin ng Panginoong Jesus? Yan po ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Overcoming the barriers in the Great Commission. In Acts chapter 1, verse 8, ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sabay-sabay po natin basahin. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, and Samaria, and to the end of the earth. Manalangin po muna tayo. Let us all pray. Father God in heaven, we are so thankful na ibinigay mo ang iyong bugtong na anak para kami, Panginoon, ay maligtas. Sa pamamagitan ng ang pagkamatay niya sa krus, kanyang dugo, kami po, Panginoon, ay natubos sa aming mga kasalanan. And we're so grateful, O God. Hayaan mo this morning as we study your word, Holy Spirit, we welcome your presence. Be our teacher, O God. Maging bukas ang aming mga isip, puso, at tanggapin namin ang iyong salita at makarating kami, Panginoon, sa pagsunod. Maraming salamat po. Inaangkin po namin ang iyong mga pagpapala at katagumpayan sa ang buhay ng bawat isa sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So kanina po nag-aawitan tayo, napakaganda po ng mga emphasis about the grace of God, that all things is possible, and yung victory ng Panginoong Jesus na dapat nating panghawakan. Ito po ay karugtong sa ating pag-usapan ngayong umaga. Na ang Panginoong Jesus, before leaving behind His earthly ministry, promised His disciples that He would send a helper to help us overcome the barriers in finishing the Great Commission. Nung papaakyat po ang Panginoong Jesus, bago po siya nagbili na ito ang gawin natin, yung mandato na humayo, mag-go and make disciples of all nations. Diba? Magturo tayo sa kanila na makasunod sa Panginoong Jesus. Nangako ang Diyos na bibigyan tayo ng katuwang. We will receive power from the Holy Spirit. Kasi sa totoo lang, hindi natin kakayanin. Sa atin pa lang from within, marami na tayong struggles. Kukonect pa tayo sa ibang mga tao na marami ring mga struggles. Kung tayo, hindi natin kaya. Pero, napakagaling po mag-isip ng Diyos. Napakatalino niya po. Bago pa man natin sukuan, binigyan na tayo agad ng katuwang. Amen? Na-appreciate niyo po bang Diyos? Amen. Kaya po tayo nandito ngayon, it is because kasama natin ang banal na Espiritu. So, overcoming the barriers in the Great Commission, number 1, tingnan po natin ito. Let us identify the barriers. Ano-ano ba ito? Meron pong internal, meron pong external. So, ito po yung list ng internal barriers. Misunderstanding of the gospel. Not fully understanding the message of Christianity, which leads to difficulty to explain it to others. Now, sometimes hindi naiintindihan, kaya hindi na ituturo. Sa amin po ang training, napakaganda. Kailangan kang pagturuin para nung ikaw ay nag-aaral, sa TNET po, naka-enroll kami nila Pastor Norden. Habang nag-aaral kami, hindi namin naiintindihan. Pero nung kami na yung nagtuturo, kailangan namin intindihin kasi ituturo namin. So, baka hindi po natin masyado naiintindihan yung message of Christianity. Kaya hindi po natin ma-share. That's one factor. Pwede po tingnan natin yung sarili natin. If ito ba yung nag-hinder sa atin, ito ba ang barrier para hindi natin ma-share? Hindi ba natin gaano alam? Yun. So, pwede po nating alamin. Lagi pong may pang-counter. So, sa survey po, Christians do not even know what Great Commission is according to 2018 Barna Poll. Ito po yung isang organization na kung saan inaaral po nila ang mga Christians patungkol sa mga movement po. And then they discovered that 51% of church-going Christians in the US, sa Philippines po kasi parang hindi gaano, marami ang mga data na nag-gather. So, this one example is from US, na sinasabing have never even heard of the Great Commission. And
further 25% have heard of it but could not recall the exact meaning. And the rest, para sa 100% malamang ay wala, hindi talaga alam or whatever. So, grab a partner right now. This is a test. Exam. Sige, patingnan po natin. Kasi po tayo po ay hahayo. Tama po? Ang question is, i-share mo sa katabi mo, ano ba ang ibig sabihin ng Great Commission? Yan. So, sige po, may chance na po kayo to share. Para kung halimbawa po yung kapartner nyo ngayon hindi alam, malalaman po niya. Sige po, i-share po ninyo, what is the Great Commission? Ayan. Ano ba ito? Patungkol ba ito saan? Inuutos ito sa atin ng Diyos. Ano ang gagawin natin? Ayan. Para kung hindi po alam, malalaman po ng ating kausap. Ayan. Dapat pala may survey, para may data rin tayo. Kasi palagi po natin naririnig yan, 2 years na po. Great Commission, Great Commission, Great Commission. Okay. Diba sabi, go and make disciples. Humayo. Ano ang sasabihin? No, pagdidisipulo, hindi ka makakapagdisipulo hanggat hindi ka disipulo. Ikaw ang unang dapat marunong sumunod sa Panginoon bago ka magturo na ang ibang tao ay sumunod din sa Panginoon. Amen? Okay, so in Matthew 24:14, the good news of the kingdom will be preached to the whole world. No? Ihahayag talaga sa buong mundo. Witness to all nations. Ano bang i-witness natin? Ano bang i-share? Ito yung buhay ng Panginoong Hesus na ang Diyos Ama, ipinadala ang Diyos Anak dito sa lupa para tubusin ang ating mga kasalanan. Siya ay namatay doon sa krus para hindi ikaw mapunta sa dagat-dagatang apoy. Kasi tayo, nung unang nagkasala, ang tao, sumuway sa Diyos, patay tayo spiritually. Unless we believe in the Lord Jesus Christ that yung death niya sa cross is the only way for us na maligtas, doon po mag-uumpisa ang ating restoration. Mariredeem tayo ng Panginoon at yung relationship natin ay babalik sa Kanya. At yun na po ay umpisa. Hindi po tayo in one click ay yung perfecto, unti-unti po tayo binabago ng Diyos. So, Mark 16:15, you are to go to all the world and preach the good news to every person. Yung mga naririto ay mga ligtas na. Tama? Tinanggap natin ang Panginoong Hesus bilang ating Savior. Pero, hindi lang tayo ang dapat manamasa ng kaligtasang iyan. Marami pa ring tao ang hindi nakakarinig patungkol sa kaligtasan na iyan at hindi sila sure whether kung saan sila pupunta pag namatay sila. Diba? Kaya, salamat sa mga kabataang nag-iimbita ng mga kaklase, kaibigan. Yan. Palakpakan po natin sila. Commanded His disciples to be His witnesses to the ends of the earth, sapagkat gusto ng Diyos na ang lahat ay maligtas. Kapag ginawa natin yung part nila pero tumanggi sila, individual po kasi ang desisyon at hindi talaga lahat maliligtas in the end. Kaya kapag may opportunity po na makapag-share tayo, let us share. That repentance for the forgiveness of sins will be preached in His name to all nations. Letter B po, fear of man. Afraid po sa rejection. Po pwedeng, baka kaya ayaw nating mag-share. Takot. Takot ka ma-reject. Sino-sino dito yung takot ma-reject? Yun, may nagtaas ng kamay. Okay. So, letter C, lack of confidence. Feeling inadequate. Yan.
Hindi ko alam sasabihin ko, paano ba? Kasi teacher siya, baka mas alam niya pa yung kaya ayok siya sharan. Parang ganon, no? Kaya po ang ating church ay lagi pong may mga nakahandang trainings para po tayo ay ma-equip. Nasa sa atin na lang po kung dadaluhan natin. So meron po tayong naka-announce kanina, apprenticeship training. We're expecting that if you are interested, even wala pa kayong hawak, at gusto nyo later on magamit kayo ng Panginoon na magkaroon ng small group, attend po kayo doon. And then past negative experiences, unsurrendered issues. No, may mga past ka. Ako nga, ganito pa ako, tapos mag-share pa ako. Yung sarili ko nga, hindi pa settled Baka nandoon pa tayo sa state na yon. Pwede po natin i-surrender lahat ng issues natin sa Panginoon. Sapagkat napatawad na po tayo ng Panginoon. I-claim po natin yon, ang kapatawaran ng Diyos sa atin. Personal busy schedule. Wala akong oras dyan. Ito ang priority ko. Bakit? Ikaw ba ang magpapakain sa pamilya ko? May mga ganun ako naririnig before. So, kailangan po natin mabalanse ang ating buhay. The Lord is still our blessor. Siya ang source ng buhay natin. Siya ang source ng kalakasan at lahat ng meron tayo at mga kayamanan. Siya yan, sa Kanya galing. So magkaroon tayo ng oras. Kung nasaan ka, that is your mission, pwede kang gamitin ng Diyos dyan sa lugar na iyan. Nung nag-preach po si Pastor Norden last week, sa outside nung vicinity ng kanilang sa Acacia, ay meron po silang nare-reach out ngayon. It's the second week na, Pastor, ng pagtuturo sa mga bata, and last week ay pagtuturo kasama yung mga matatanda. It's an outreach. Pag nagtuloy-tuloy po yan, hihingin po natin ang suporta ng buong church, not just your physical presence, kundi yung funding, tama, no, lahat ng kapamaraanan upang makatulong po tayo, upang i-reach out ang lugar na iyon para sa Panginoong Jesus. Yan. And then spiritual apathy, lack of personal passion or motivation to actively engage in evangelism. Kagaya po kanina nung quotation, na dapat nakikita sa atin yon, nag-i-ignite talaga. Baka kailangan lang po na ang bawat isa sa atin ay, kung dati mong ginagawa, ay ma-engage ka ulit. Yung may marami pong oras, wala po tayong pinipiling age, kami po ay nagtuturo sa high school. You can join us po. Napakasarap pong magturo sa mga kabataan. Sabi nga po ni Faith, last week ay sumama siya sa amin, pinasama namin siya at tinginan pa lang po namin, kasi kami rin yung mga magkakasama sa Kids Rally, napalitan lang po yung mga tuturuan namin ng mas malalaking version. Tinginan pa lang, ikaw opening prayer, mga ganon. Opening prayer, tagapaawit, magturo, and then, ang bilis lang po, 1 hour. Magbigay po kayo ng 1 oras, sumama po kayo sa amin. Nagiging, pa nga po kami, mukha kaming, sabi ko, oportunista. Kasi after namin magturo doon sa 3rd floor, nag-aabang yung teacher sa amin. Tapos sabi, meron pa doong isang section sa baba na walang nagtuturo sa kanila, sayang ang oras. Sabi namin, sige po, kukunin po namin yan. Pero last week, nag-prepare kami, mga prizes and everything, meron po pala nagtuturo. Pero at least, alam niyo po yung kahandaan ng bawat isa, na pag may ibinigay na opportunity to teach, para dun sa mga room na yon, ay go kami. And pray for us, kasi po this week, yung isa pa pong lesson, ituturo namin, but the following week, we will go po sa one-verse evangelism. Kasi nasa amin ang floor. Whether meron kaming lesson na nakaprepare, we still have the chance to switch yon at mag-share talaga ng gospel. Pag-pray niyo po kami. Kasi while we are working, the enemy is at work din. Tama po, no? Na hindi talaga galing sa labas ang division, kundi galing sa loob ng church. Kaya ipanalangin po natin ang bawat isa, ipanalangin natin ang mga pastor. Pastor Renina is in the hospital right now. Sila Pastor Norden, Pastora Minda, and lahat po ng First Gen leaders and all the families, ipanalangin po natin para maganap pa natin
ang Great Commission. Sinabi po ulit ni Jason Mandrick, balik po tayo sa kanya, doon sa kanyang sa global mission na pagsulat, around 1 in 7,000 Christians serve abroad in mission. Nag-agree po kaya kayo dito? Posible po? Malamang may data po siya nito. Yes. Macro po ito. Punta po tayo sa micro. In our church, ilan ang ipinapadala natin na missionary? Yung talagang tayong nagpadala. Pag-pray po natin na may maipadala po tayo. Hindi po pera ang makakahadlang para sa pagpapadala sa mga missionary. And let us pray na may mga tawagin talagang Diyos na mai-send out natin. Amen? Isang malakas pong amen para doon. Amen. Malay niyo, yung katabi niyo, pakitignan niyo. Amen. Okay, tingnan po natin ang motto ni City Stad. Sabi po niya, some wish to live within the sound of church and chapel bell. Siya naman ang sabi niya, I want to run a rescue shop within a yard of hell. Pag tinagalog po natin ang ilan ay nais mamuhay sa loob ng tunog ng kampana ng simbahan at kapilya. Masarap po, no? Very comfortable. May aircon pa. Pero ito pong si City Stad, sabi niya, ngunit, nais kong magpatakbo ng isang rescue shop, isang yarda mula sa impyerno. Meaning, if he has the opportunity na magamit to share the word at masave ang tao na yon, gagawin niya. Amen? Amen. Sana ma-challenge po tayo dyan. And a recent post at the World Mission Commission blog of One Religion, ito po yung inassert niya, that the greatest army against world evangelization is in fact, hulaan niyo po, ano daw? Greatest, no? Parang kalaban pa. In fact, the church. Nabitin rin po ako dito nung nagbabasa ako. Ano? Ano nga daw ulit? Binalikan ko pa. It is because of number 7. Pabalik po yung slide. Weak testimony. Pag tayo pong mga Kristiyano ay hindi makakitaan na nasa atin si Kristo, hindi po sila maniniwala sa ganda ng sasabihin natin dahil hindi po makikita sa ating buhay. Both personal and corporate must be restored to the life of the church if we hope our message to have moral authority. Dapat pareha ang sinasabi sa ginagawa and a winsome character. Sa pamamagitan ng ating pag-uugali, mawiwin natin ang tao kung makikita nilang si Kristo ay buhay sa ating mga puso. Amen po ba? Sapagkat ang banal na Espiritu ay nananahan sa atin. Amen? And the fruit of the Spirit ay love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Lagi po natin ito balikan, i-review po natin, na i-check po natin, meron ba akong love, meron ba akong joy na sa kabila ng problema, kaya ko pa rin bang umiti kasi kasama ko ang Diyos, meron ba akong kapayapaan, patience, kindness, kaya ko pa rin ba magpakita ng kabutihan doon sa taong nakapanakit sa akin? Amen. Yung testimony ni ate, ang ganda nun. Talaga namang gagantihan mo ng kabutihan yung mga taong hindi mabuti ang trato sa iyo. Gentleness, self-control. In that way, malalaman nila na buhay si Kristo sa ating mga buhay. For our external barriers, ito po, kung tayo po ay hahayo, malamang sa malamang, taas nga po ang kamay ang mga gustong sumama sa mga kahit simpleng misyon, yung nandito lang. Hindi naman kailangan isend agad abroad. Di ba? So, parang hiyang-hiya po tayo na sumama. Sino po?
Pakitaas mo po ang kamay. Parang hindi po tayo kumbinsido na tayo ay inuutosan ng Diyos na kumilos for the Great Commission. Pakitaas mo ulit ang kamay. Amen. Dalawang kamay nakataas na ganun ba si ano? Amen. Cultural differences ay kailangan natin malaman. Pwede po tayong mag-background ng checking para sa ano bang kulturang meron sila. Baka kasi yung ubra sa akin ay negatibo pala sa kanila. Yan. So, mga practices nila, dapat alam natin. Religious persecution. Sa ibang mga bansa, may mga persecution na gaganap. Dito sa atin, sa Pilipinas, blessed tayo. We should thank God. Kasi malaya po natin nagagawa yung mga activities patungkol po dito. Sa iba po kasi patago ang Biblia, patago ang mga service. Hindi mo pwede banggitin ang pangalang Jesus. No? Sa ibang mga bansa. Mga barriers po yan, mahirap talaga. Language barriers, ayan. Sa pagtuturo po, ito po ay napakahalaga. Kami po nung pumunta ni Pastor Nina sa Bohol for a vacation, may treat po sa kanya na vacation. Pero kapag nabubuksan po pala ang isip mo patungkol sa mga kaluluwa, yung vacation mo, meron ka pang isa-side activity na gagawin. Pinuntahan po namin yung sila Rydinor, yan, yung mga missionary po. And then, yung asawa niya ay nag-aaral sa PhilNet. Ako po ay nag-stop na ng mag-PhilNet. At in-encourage ko po siya mag-TNet. Tapos, ang goal po namin dapat ni Pastor Nina, sabi ko sa kanya, Pastora, sayang po yung pagpunta natin dito kung hindi natin sila ma-encourage na ituloy na po nila sa pagtitinet. Kasi yung TNet po ay more on maggagawa ka ng training center sa isang bansa at yung bansang yon, yung mga estudyante nun, maggagawa sila ng training center sa kanilang mga regions. And we are blessed because kami po ay kasama sa Cubao na nag-aaral, nasa course 7, pero dito po sa atin meron tayo, magko-course 2 sa March. At may naka-enroll po sa atin na 12 churches dito sa buong Taguig na para masaturate, nakukuha niyo po, yung discipleship na tinatawag. At ang isa po na pang 12, last course 1 ay 11, pang 12 ngayon ay Tanay. CTTP Tanay. That means sila ang gagamitin ng Diyos in the region of Rizal. Palakpak po sa Panginoon. Amen. Panalangin niyo po na talagang, kasi po, minsan po may mga hindi tumutuloy na students. Marami pong mga struggles, finances, kaya po kung kayo po ay hinihipo ng Diyos na gusto niyo pong mag-sponsor ng estudyante, po pwede po iyan. So, balik po tayo sa Bohol. Grabe po ang Lord. Kasi po, nagkaroon rin po ng training center doon. Ang gusto lamang po namin ni Pastor Nina ay mag-enroll sila dito sa SVC at naka-online class sila, pero hindi po gano'n na nangyari. Ang suggestion po kasi ng mga TNet facilitators is yung language barrier. Dapat mga Boholano rin ang nagpapaliwanag sa kanila. Dahil even mag-English kami doon, hindi pa rin ganun ka-impactful yung lesson. Unlike kung talagang lingwahe nila yung ituturo, gagamitin, mas maganda. Kaya po may mga trainers po doon within Bohol at ang Bohol po ay magsasaturate. Na-visit po namin ang lugar na iyon. Sila po ay may mga house-to-house. Ang CTTP Bohol, may house-to-house, may outreaches. So kulang na lang po i-pattern talaga ng maayos, structure. At yun po ay makakatulong sa kanila. At maging intentional ang kanilang disciple-making activities po doon. So, social stigma, negative stereotype associated with Christianity in certain communities. Ano po kasi ba ang naipoportray natin? Baka hindi po maganda ang naipoportray natin. Kaya natatatakan tayo ng kakaiba. Baka sabihin nila, huwag ka na sumama dyan. Pag nag-invite tayo, no? Huwag ka sumama dyan. Boring yung mga yan. Marami yung mga bawal. No? Natatatakan tuloy tayo ng hindi tama. And then political instability, political climates. Malaking epekto yung mga leaders, politically. Kasi, katulad po, example, sa atin po dito sa Taguig, Christian po yung ating mga, Christian po ang ating mayor.
leader natin. So malaki po yung role nila na maka-influence po dito sa ating lugar. Now for sure, wala pa mga corruption yan. And then, nanghingi rin po kami ng support sa kanila para sa mga kapastoran. Alam niyo po mga pastor, wala namang mga pera yan. So, totoo yun. Kasi ako ang humahawak ng registration ng TNET. Tinatawaran talaga nila ako. Pwede po bang, pang 5th day na yon, pwede po bang sa susunod ko na lang po iabot ang kulang? Real talaga yon. So, ganun po ang nangyayari. Pero po ito, ang Nueva Ecija, ang governor po doon, they are supporting all the pastors and churches para palaganapin ang Great Commission. Manalangin po tayo sa ating mga political leaders na may support po talaga sa mga churches. Well, sa bagay, meron po talaga. Kasi ang 4Ps ay proyekto nila, ay kino-course through nila sa mga churches. Even po itong school ministry ay talagang binibigay po nila yung function or trabaho para sa mga churches. Kaya po, ang kailangan na lang natin gawin, mag-respond. Magsabi ng yes, go ako dyan. Ano yung pwede ko i-contribute? Time, hindi ako marunong magturo. Magluluto na lang ako, pameriendahin ko yung mga estudyante nyo. Pwede po yun. So everything po na effort ninyo para po maka-impact po tayo sa ating paligid ay welcome na welcome. Opposition from established religions. Yan. So minsan nga po, may mga opposition pa kahit na iisa na nga lang tayo eh. No? Parang kami-kami lang. Minsan may division pa doon na may student kami po sa TNET. Hindi po sa kanila pwedeng maghayag ng salita ng Diyos ang mga babae. Mga lalaki lamang. So sabi niya, itong bagong pastor namin, ang iniisip lang niya yata ay kami lang. Kami lang. Pero hindi po ganoon ang disenyo ng Diyos. Meron pong universal church na iisa lang po talaga tayo bilang katawan ni Kristo. Iisa lang po talaga ang pinapagawa sa atin. Amen? Yan. So paano ba, nung inisa-isa po natin, nung nag-check po ba kayo sa inyong mga sarili kanina dun sa internal? Kasi pang sarili yun eh. Ito, paano ko ito pagtatagumpayan? Yan, mga ganyan. So paano po ba natin ma-overcome ang lahat ng mga iyan? Kasi kahit meron pong mga barriers, in number 2, slide po, next. Yan. Kailangan po talaga nating i-recognize ang ibinigay sa atin na katuwang. Power from the Holy Spirit. Kasi ang laban po natin ay hindi naman pisikalan. Spiritual po ang ating battle. Kailangan po pag tumingin po tayo sa tao at may senaryo, lumalagpas po ang ating paningin. Habang nangyayari to, nadidiscern natin, kumikilos ba ang kaaway? Ano ang gagawin natin? Malulugmok ba tayo? Hindi. Kasi ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay ginagawa tayong makapangyarihan na maging victorious. Amen? Ang Diyos na sinasamba natin ay victorious. Tayo ay kanyang mga anak. Pakisabi mo sa katabi mo, ikaw ay mananagumpay. Pag hindi po natin na-acknowledge na mananagumpay tayo po ay araw-araw na talunan. Gusto nyo po ba yun? Talunan ka? Hindi ka dinisenyo ng Diyos na maging talunan. Kilalanin po natin ang banal na Espiritu. Sometimes po, hindi natin nare-recognize ano ang role ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Regenerates sinners, and Titus 3:5. Tayo'y iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naguhugas sa atin upang tayo'y ipanganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. Nung tayo'y mga hindi pa mananampalataya, kumikilos na ang banal na Espiritu sa buhay natin. Kumakausap na siya ng taong mag-share sa atin. Hindi lang naman isa ang nag-share sa atin bago tayo umuo. Tama po ba? Naka-oo na nga tayo, humihindi pa tayo eh. Ako po ganun, hindi ko lang alam sa inyo. Tumalikod pa nga ako eh. Ang tagal pa nga. Di ba? So, ganun po. Kumikilos ang banal na Espiritu. And then Romans 8:9, indwells in believers. Napakaganda po nito. Lagi po natin i-recognize every morning, pagising pa lang natin, nananahan sa atin ang banal na Espiritu. Naninirahan sa inyong Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. Kaya napakahalaga yung fruit of the Spirit.
Kasi maka-question tayo, pag hindi yun nakita sa atin, nananahan ba talaga ang banal na Espiritu sa atin? Panalangin po natin ang sarili natin palagi, sapagkat hindi talaga natin kaya. Kaya pinadalhan tayo ng Panginoong Hesus na makakatuwang. Ang Diyos lang po ang kayang magbago sa atin. 1 Corinthians 12:12-14, agent in whom Christ baptized all believers into His body. Tayong lahat ay binautismuhan sa pamamagitan ng iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa iisang Espiritu. Amen? Lahat tayo ay may role. Lahat tayo ay mahalaga sa Diyos sapagkat parte tayo ng katawan niya. Pakisabi mo sa katabi mo, napakahalaga mo. Wala naman sigurong nagsasabi sa atin na, ayoko ng kamay na to, pangit, pangit. Diba? Minsan pa inaasar namin si Marge, kikiam. Diba? Hindi ganun hindi ganun. Yan ay regalo ng Diyos. Ang bawat isa ay may role, may parte. Gampanin para sa Panginoon. Ephesians 1:13, He is the seal. Napakaganda po nito. Whom the Father guarantees the salvation. Ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak. May tatak po tayo. Sa Kanya tayo. Hindi ka ba sure na sa Kanya ka? Sa Kanya tayo. Kumbinsin mo yung sarili mo, sa Kanya ka lang talaga. Huwag ka na lumiko-liko pa. Di ba yung mga hasyendero, meron silang mga kawan ng mga alagang hayop, mga bakahan. May seal lahat yan. Pag umalis yan doon sa kanilang anuhan, basta sa ganunan nila, ayan, nagkaintindihan tayo, alam ng may-ari na kanya yun. So tayo, ang seal natin, we have the Holy Spirit in us. Sinigurado ng Panginoon na pag bumalik siya, Kanya tayo. Ngayon dapat sigurado ka na Kanya ka. Kasi baka ikaw mismo sa sarili mo, ayaw mo na maging Kanya ka. Kaya i-review mo yung sarili mo, anong pinagagagawa ko sa buhay ko? Tumatama ba yung ginagawa ko sa ipinagagawa ng Diyos sa akin? Yun lagi ang tanong. Babalik ka doon. May pinapagawa ang Diyos. Nagagawa ko ba? Yan. 1 Corinthians 2:9, the divine teacher. Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, that we might understand the things freely given us by God. Sa totoo, kung hindi tayo tutulungan ng banal na Espiritu na matutunan ng mga salita niya, hindi talaga natin maintindihan kung tayo lang. Kaya pag nananalangin po ako, lalo na pagtatayo ako dito, ang Panginoon, ang banal na Espiritu ang siyang maging tagapagturo natin. Kasi siya naman talaga ang tagapagturo. 1 Corinthians 12:11, sovereign and distribution of spiritual gift. Tayong lahat ay pinananangan ng banal na Espiritu and binigyan tayo ng kanya-kanyang regalo. Alam nyo po ba? Alam nyo na ba ang regalo ninyo? Ang regalo bang iyan ay ginagamit mo para sa kaluwalhatian ng Diyos? In 1 Corinthians 12:4-11, now there are varieties of gifts, but the same Spirit. Now merong may wisdom, knowledge, gift of healing, working of miracles, prophecy, ability to distinguish between spirit or discernment, tongues, interpretation. At sa iba pa pong mga aklat, ay marami pa pong sinasabi like teaching, yan, preaching, yan, mga gift po iyan. Ephesians 2:21, in whom the whole structure, being joined together, grow into a holy temple in the Lord. In Him, you also are being built together into a dwelling place for God by the Spirit. Iniisa-isa po natin para nakikita po natin ang role ng banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa. Baka po kasi, ako po before kasi, hindi ko lang po alam kung kayo rin, nai-ignore ko po ang banal na Espiritu.
Hindi ko po siya dapat i-ignore kasi siya yung ibinigay ng umakyat ang Panginoong Hesus sa langit na talaga palang makakatulong sa akin. Why lagi ako before nagfe-fail, balik-balik, ulit-ulit, hanggang nung nag-review ako ng life ko, yun ang kulang. Dependence sa Holy Spirit. Surrender everything to the Lord. Kaya kapag may hindi ka pa nasusurrender, ang hirap pong kumilos kasi ikaw pa rin ang nasusunod sa buhay mo. Nakukuha niyo po? Dapat fully surrendered. Na kapag ang pulis ay may hinuli, tapos pinusasan, sinabi niya, pasok ka. Hindi ka po pwedeng gumawa ng sarili mong hakbang. Lahat susunodin mo ang instruction niya. Ganon din tayo. When we say we surrendered everything to the Lord, susunod tayo sa Diyos. Hindi, mamaya na Lord, gusto ko pa po to. Mauna po muna yung gusto ko. Marami pa po akong priority. Gusto ko pa pong yumaman, bumili ng kotse, ng bahay. Saka na po ako magmimisyon. Pwede ka naman magkaroon ng yaman na habang nagmimisyon. Nakuha niyo po? Si Ate Lea ganun. Doon sa field na kung saan siya nag-work, yumayaman siya, pero mission niya yun. Alam niya yun na mission niya. Sinasharean niya yun ng gospel. So, hindi po naghihiwalay. Ang buhay natin ay isa, buong buo, ito ay para sa Panginoon. Everything that we do, it is for the Lord. Importante pong spiritual gifts upang mag-grow ang church. Nakuha niyo po na ang bawat isa sa atin ay mahalaga. Tandaan natin ang paalala po ni Pablo in 1 Corinthians 13:13. So now faith, hope, and love abide, these three, but the greatest of this is love. Na ang ibig sabihin po ay, kahit na marami kang gift, worthless po iyan kung hindi po ito gagawin sa pamamagitan ng pag-ibig. Napakagaling mo ngang magturo, pero hindi ka naman kakitaan ng pag-ibig. Baliwala rin po. Yun po ay isang paalala sa atin. Baka po kasi mag-aspire po tayo ng gift, pero tandaan po natin, pag sinabing gift, ito po ay kaloob. Ibig sabihin, alam ng Diyos kung ano ang ibibigay niya sa iyo sa task na ipinagagawa niya sa iyo. Kaya kung you feel inadequate, hindi ko to kaya, mag-step ka lang. Ito po, hindi ko po to gusto. Ang tumayo sa ganito. Lagi ko po sinasabi, mahiyain ako. Pero hinubog ako ng Diyos. Pag nilingon ko po yun, pinagturo ako sa preschool. Preschool, kasi mas maliliit sila sa akin. Hanggang mabuo ng mabuo. Hindi ko akalaing dadalhin ako ng Diyos sa ganito. Diba? Gusto ko lang pong sumunod sa Panginoon. Tignan po natin ang story ni Charles Thomas Sustad. Yung kanina ko pa po pinapakilala sa inyo. Siya po ay, noong 24 po siya, millionaire na siya. Isa po siyang elite athlete. Kung gusto niyo po siyang mas makilala sa YouTube po ay may mga videos sa kanya. At tinatawag pong isa siya sa The Cambridge 7. Cricket player po siya. Famous, brilliant, and intellectual student of University of Cambridge. Galing din po siya sa wealthy family. Pero noong 1984, yung kapatid niya po ay nagkasakit ng malubha at na-confronted po siya sa ganitong katanungan. What is all the fame and flattery worth when a man comes to face eternity? Sikat na sikat po eh. Sikat na sikat. Pero kung mamamatay ka na, ano pang halaga ng lahat ng iyon? Nakukuha niyo po? Yesterday po ay galing kami sa birthday ng kapatid ng nanay ni Jojo sa Laguna. At may ikinakwento po yung pinsan niyang lawyer na sa katapat ng bahay, last 2 years ago, ay nagpagawa ng last will and testament. Napakayaman niya po. Doon po sa subdivision, ilan po? 38 units po yata yung kanya doon. Tapos ang mga katulong niya ay niregaluhan niya ng tag-isang bahay. Ang yaman po Pero nagpagawa po siya ng last will and testament. Ang nakakatawa po, hindi pa po siya namatay. Pero nakahanda na yon. Pero aanuhin niya yun yung lahat ng yaman. Kagaya po ng realization ni C.T. Studd, sikat na sikat. Pero aanuhin niya yon kung mararatay na rin naman siya saka. Nag-impact ba yung life niya sa mas meaningful na bagay?
So, ayan po. Pagkatapos niya po ma-realize yung bagay na mas importante, nag-start po siyang mag-witness sa kanyang mga kaibigan at fellow players. He relinquished all worldly ambitions and handed over his life to God. It is a big test for him, but the will of God was supreme to him. Big test. Pipiliin ko ba yung fame? Pipiliin ko ba yung yaman? O pipiliin kong sumunod sa Diyos? At na-recognize niya na yung will ng Diyos ang mas mataas sa lahat. Their crisis choice caused a revival through the universities in England and in Scotland. Yung pagpili po niya na iyon, na sumunod sa tawag ng Diyos, ay nagkaroon ng impact sa kanilang lugar, bansa. Any one of them could have made his mark in the world and had his name inscribed among the elite and famous on earth. Ganun na po sana yung tatahakin niya eh. Famous. Pero hanggang ngayon naman, famous pa rin siya dahil nga sa ginawa niya sa pagsunod sa Panginoon. Pero po, yun, na-caught niya yung vision ng Panginoon. He heard a distinct and clear call from God to go to China. They burned their bridges behind and left all to follow God. Nung binapanood ko po yung video, may case po doon na 11 years siya doon sa, I don't know if it's China or another lugar. 11 years niya, iniwanan yung asawa niya, pero alam naman ng asawa niya kung ano yung ipinapagawa ng Diyos sa kanya. Actually, nakasupport yung asawa niya sa kanya. Parang nag-attend kami ng couples fellowship, ang binabanggit ni Pastor Rolly dito, na alam ng wife niya na second siya. Ang priority is kung ano yung pinapagawa ng Diyos. Amen? Hindi dapat yun pinag-aawayan ng mag-asawa. So, yan. And they exchanged a life of ease, fame, wealth, and popularity for persecution, privations, and poverty. A mansion to a mad hat. Ang sarap na sana ng buhay niya. Pero pinili niyang sumunod at abutin yung mga hindi naaabot ng salita ng Diyos. At pinili niyang tumira sa kubo. Sino na rito nakaranas? Masarap tumira sa kubo. Gusto ko po yun. One vital lesson he learned in the service of the Lord was that zeal and energy were not sufficient, but a full reliance entirely upon God is imperative to divine accomplishment. Divine accomplishment, so kailangan niya talaga ang banal na Espiritu. It was through the promise contained in Acts 1:8 that he went forth with divine enablement to reach lost soul. Gaya po ng sinasabi ko kanina, hindi naman talaga natin kaya kung sa sarili lang natin. It is the power of the Holy Spirit that will enable us para magawa natin ang pinapagawa ng Panginoong Jesus. And third, let's go po sa third slide. Next. A call to witness. Ito po yung quotation na may binago lang ako na, a genuine conversion naturally leads to action. Agree kayo? Hindi ka lang makokontentong taga-upo. Pag totoo ang conversion, hindi ka mapapakali. Gusto mo yung buhay mo ay magamit ng Diyos para makawin ng soul. Si Myra, pansinin niyo po si Myra. Tama po yung comment ni Pastora Perla doon sa GC nung nag-post siya. Church planter kayata. Actually, she is a church planter. Nag-uumpisa siya lagi ng mga activity at may magko-continue. Ano po? Kahit saan ka pumunta, meron kang magagawa. Pwede ka mag-umpisa ng gawain para sa Diyos. Sino rito yung may mga tahanan na gusto magbukas
ng gawain. Inform po natin sila, Pastor Norden, para matulungan po kayo. Kung ang mga kapitbahay nyo ay gusto ninyong abutin at feeling nyo po ay hindi nyo pa kayang mag-isa, magsabi po sa leadership para po mag-umpisa po tayo ng gawain diyan. Acts 16:15, ito po yung patungkol kay Pablo at kay Lydia. Tingnan po natin When she and the members of her household were baptized, she invited us to her home. If you consider me a believer in the Lord, she said, come and stay at my house. And she persuaded us. Sinasabi po yan ni Pablo. Patungkol kay Lydia. Kilala niyo po ba si Lydia? Hindi po si Lydia de Vega. Si Lydia po sa New Testament. Lydia's conversion signifies not just a personal transformation. It marks the establishment of one of the first Christian communities in Europe. Isa po siyang merchant ng purple cloth. Very influential po siya kasi sa mga kasama niyang tindera at sa mga bumibili sa kanya. So, meron po siyang pwedeng masyaran. Lydia offered her home for Paul and his companion. Ito po yung sinasabi ko. Kung hindi ikaw mismo yung tagapagturo, meron kang role dito sa Great Commission. Inoffer niya po ang kanyang bahay. Ibinukas niya ang kanyang tahanan para maging house church. Doon po nagmi-meet ang mga believers at mga sinasharean nila sa kanilang lugar. Her faith has impacted a communal change. Yun po. So, kung hindi ikaw si Pablo rito, ikaw ba si Lydia? Meron tayong magagawa. Amen? Kung iniisip po natin, wala po tayong kakayanan or maiaambag, mali po tayo. Meron. Sapagkat ang utos ng Diyos ay hindi lamang para sa few, kundi para sa lahat na mag-go and make disciples. Bilang conclusion po and application, to overcome the barriers in Great Commission, we need to, number 1, identify the possible barriers we may encounter. Mahalaga po yung kahit sa atin palang alam na natin yon. At isipin lagi natin tayo ay mananagumpay. Hindi tayo talunan. Number 2, recognize and allow the power of the Holy Spirit to work in us. Hindi po tayo perfecto pa. Meron pa pong ginagawa ang banal na Espiritu sa atin. Pero it does not mean na meron pa po tayo mga flaws ay hindi tayo sa pagkilos. Hindi pa tapos ang banal na Espiritu sa atin. Hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Number 3, respond to the call of our Lord Jesus regarding the Great Commission and believe that as we witness for Him, the Holy Spirit will be with us forever. Amen? Gusto ba nating nasa atin ang banal na Espiritu pero wala tayong ginagawa? Meron po tayong dapat gawin. Bilang karagdagang verse po, pabaon. John 14:15, ang sabi ng Diyos sa atin, if you love me, keep my commands. And I will ask the Father, and He will give you another advocate to help you and be with you forever. That is the Spirit of truth. Last slide po. Pansinin po natin ito. The harvest rots in the field if no one is there to harvest it. Gusto po ba natin ito mangyari? Parang po, kami ay nabigyan lang ng ilang sections sa national at napakarami pa pong sections ang wala pong nagvo-volunteer. Kung hindi po tayo kikilos, saan po kaya sila dadalhin? Gising-gising, pakisiko ang iyong katabi. Let us take part in the Great Commission. Bawat isa po sa atin, merong bahagi. Amen? Kung nakakanood pa po tayo ng Korean novela, ibig sabihin marami pa po tayong oras.
at kung ano pa pong magagawa natin. 1 oras lang po ng pagtuturo. Pag gusto po ninyo magturo, sabihan nyo lang po ako. Ate Mavic, si Ate Myra. Sasama po namin kayo. Praise the Lord. Sana po ay mag-respond po ang bawat isa sa atin sapagkat wala po tayong, yun po talaga yung dapat natin kasing gawin. Tapos kung ang iba po ay gumagawa, hindi kayo kabahagi, paano na lang po iyon? Napakaigsi na po ng panahon. Kung papansinin niyo ang mga kaganapan sa paligid, malapit na dumating ang Panginoong Yesus. Ano pang ginagawa natin? So yun po, maging kabahagi po tayo sa paghahayag ng salita ng Diyos. Tayo pong lahat ay manalangin. We praise you, God. Salamat for reminding us today, O God, na ito ay utos mo sa amin na humayo, magdisipulo, magturo ng iyong mga salita. At kami, Panginoon, na makahimo. Kami ay sumunod mismo sa iyo at ang mga tuturuan namin ay sumunod din sa iyo, Diyos. Salamat po for giving us the Holy Spirit na mag-empower sa bawat isa sa amin to do yung task na ibinigay mo sa amin. I pray, O God, na ilagay mo sa puso ng bawat isa sa amin ang kauhawan sa iyong mga salita at makasunod kami sa iyo, Panginoon, sa anumang kaparaanan na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat sa maraming regalo na ibinigay mo sa amin upang, Panginoon, magamit namin ito sa paghahayag ng iyong salita. Lord, I pray for this church, O God. Continue to use us na maging instrumento, Panginoon, ng change sa aming community. Lalo na po this coming March ay para po sa mga pastors na at mga church leaders na naka-enroll for TNET. Ikaw po ang sumama sa amin, Panginoon, sa journey ito. At magkaisa ang aming mga puso, even church na ito, magkaisa kami na maging bahagi, Panginoon, ng iyong mandato. Maraming salamat po, Panginoon. At baunin namin at lagi namin, Panginoon, i-recognize na kumikilos ka sa buhay ng bawat isa sa amin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Salamat, O Diyos, salamat. Dahil kayo po ay mananagumpay sa aming mga buhay. We thank you, sa iyo lang po ang pinakamataas na papuri at pagsamba. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Amen. Sige pa, palakpakan po ulit natin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Maraming salamat, Ate Ni. Talagang the Word of God deserves to be, kailangan mag-respond talaga tayo, no? Kasi, yun talaga yung gawain natin bilang mga Kristiyano, to respond to God's Word. Amen. Ako po kanina, nag-iisip nga ako, paano pa ba, ano pa ba yung mga nakaka-limit sa akin, mga limiting beliefs para talagang gamitin ako ni Lord sa kahapon po, sinama naman namin si Lee doon doon sa kinikwento ni Ate Ni, no. So si Lee, alam niyo na, hindi siya mana siya sa akin hindi siya people person, diba? Parang task-oriented lagi kami, no. Tapos kahapon na surprise siya kasi binatuhan siya ni Myra ng oh, Lee, magkwento ka naman. Ano ang sasabihin mo sa mga bata? Ganyan. Na-surprise siya. So, kailangan talaga natin mag-practice. May mga weaknesses tayo at meron tayong mga dapat na i-develop sa ating mga buhay. Ako po, ganun din ako eh. Ayoko ng mga tao, di ba? Ayoko ng madudumi, di ba? Pero kita niya naman, di ba? Sobrang yun eh. Squatter area po talaga siya. Pag dadaanan mo, talagang dadaan ka sa hindi siya maganda. Pero nakangarap po ako kasi sabi ko, pag naturuan natin itong bina-Bible study natin dito, na talagang mamuhay siya, kasi pag naayos kasi ang puso, lumalabas eh. From the inside out kasi yan eh. So sabi ko, talagang
Kahit isa lang mabago ang buhay doon, ano na, done na tayo, di ba? Kota na. Ganon. So, ayun po, talagang pinaglalabanan po natin dapat yung mga limiting beliefs natin, mga nakakahadlang para gawin po natin ang kalooban ng Panginoon, no? Ah, we have to respond. Ganun lang po siya. Gawin po talaga natin yung kalooban ng Panginoon sa atin. Ang kalooban ng Panginoon sa atin, hindi naman magtagumpay sa buhay, di ba? Hindi naman maging maalwal ang buhay or maging okay ka na. Parang hindi yan ang goal nating mga Kristiyano. Ang goal talaga nating mga Kristiyano ay tuparin ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Kung nasaan ka, narinig ko kay Ate Nick kanina, kung nasaan ka, doon ka gagamitin ni Lord. Diba? Ano man ang profession mo, hindi natin kailangan maging pastor lahat, di ba? Kung ano ka, kung nasaan ka nilagay ni Lord, doon ka talaga gagamitin para umabot sa maraming tao. So, ang pinaka-profession talaga natin, hindi pala yung mga profession natin. Ang profession or occupation dapat natin ay disciple makers tayo ng Panginoon. Amen? Sige, sabi mo sa katabi mo, you are a disciple maker. Okay? Bilisan mo. Okay. Sige po. So, bago po tayo mag-closing prayer, ay announcements po muna. Next Sunday ay one service lang po tayo, 8 a.m. Meron po tayong guest speaker, si Pastor Miguel. Ay dadalaw po sa atin. Siya po ang mag-speak sa atin. So, one service, 8 a.m. Huwag po kayong malilito. Hindi po 7, hindi 10, kundi 8 a.m. One service lang po. At meron po tayong special na part ng program din. Okay? At malamang-lamang, mas mahaba yung worship service natin, kaya meron na po tayong pa-lunch, no? Mga basic na pa-lunch dito. Kaya wala po kayong alalahanin. Punta lang po tayo lahat. May happy problem tayo eh. Kasi almost puno na tayo. Kanina may first service, di ba? Ano kayang gagawin natin? Kaya pinapaalala natin, no, Ate Ni, no, yung first gen. Di ba bibili tayo ng maraming upuan? Additional, di ba? So, bibili na dapat natin yung week na to para i-maximize natin to. Dito, lalagyan natin ng mga upuan dito. Okay, yung aisle, alisin natin yan. Okay, para lang po magkasya yung first and second service. Okay? Okay, tapos kinahapunan, mamaya po, merong teens, love and courtship event o fellowship, no? Kilig with Purpose. Okay, yan po yung title. So, 3 p.m., so, open sa lahat po yan ng mga teens, no? Punta lang po, pwede pong mag-invite kayo, lahat po ng teenagers dyan, 13 to 20, pwede po yan. Pero invited pa rin naman po yung mga young pro, tsaka yung mga young adults po natin. Meron po tayong guest speaker dyan, si Pastor Ivan Hervasio from Diliman Church. Ano nga ba yung church? Ayan. So, papunta na po siya dito actually. Tapos, next Sunday naman, kinahapunan, ay meron ding LCMS for young adults. Okay? Fellowship din po yan. Pansamantagal. Hintay, handa, hinog sa panahon ang inyo pong topic. No? Si Pastor RJ naman ng CTTP nagkarla ng ating guest speaker. So, tapos yun na po yung pinaka-culmination po natin. No? Ano pa ang announcement natin? Ayan, yung apprenticeship training or internship training para po sa mga gustong mga nagnanais na maging D-group leader, okay? Kahit po leader na kayo or hindi pa, nagde-desire po kayo, ay ihahanda po natin yung ating mga sarili para matrain po tayo. Paano mag-handle naman ng mga bago. Okay? Kasi in-expect po natin na mag-evangelize tayo, mag-EEG tayo. So, kailangan po may hawak po sa mga tao. At yan po. Ayan po yung training na gagawin po natin. February 26, Wednesday, 7 to 9 p.m. Online lang po yan. Sa Zoom po tayo. So, at the comfort of your home, pwede na po tayo makapag-training. Matututo po tayo how to lead a D group. So, yan po. And then, update lang po. Kahapon, successful po yung surgery ni Pastora Nina. Okay, 10 p.m. nasa, recovery room. Si Leia, galing doon, no?
tanungin niyo siya kung ano na yung kumustahin si Pastor Alina. Pwede po kayong dumalaw, no? Ang dalaw doon ay between 9 a.m. hanggang 9 p.m. Yan, pwede pong dumalaw po doon. Magdala lang po kayo ng mask. Okay. Alright, so successful po, no? Salamat po sa lahat ng nanalangin po kay Pastor Alina. Okay, so ngayon po ay mag-closing prayer na tayo. Pasalamatan po natin ng Panginoon. Tayo po tayong lahat. Napakabuti ni Lord. Amen. Na-enjoy niyo po ba ang ating worship service? Na-enjoy niyo po ba ang presence ni Lord? Yung Word of God. Amen. So talagang napakabuti po ng Panginoon at meron po tayong church na inaatinan. Let us pray. Maraming salamat po, Father God, sa iyong patuloy na pagsama, Lord, sa amin, Panginoon, sa aming mga pagtitipon, Lord, ikaw ang siyang pumupuno ng aming mga puso at isip, Panginoon. Kanina lang, Panginoon, or sa buong isang linggo, napakaraming challenges. Talagang occupied ng aming mga puso, isipan, Panginoon, ng mga problema sa buhay, sa pamilya, sa kalusugan, sa trabaho, sa pera, sa relationship, Panginoon. Pero salamat, Lord, dahil nire-reset mo kami every Sunday, Panginoon, na kung saan, Lord, talagang ina-align mo kami, nire-refocus, Panginoon, para talagang makita namin linggo-linggo yung aming purpose, Panginoon. At ang purpose mo, Lord, ay sundin ang kalooban mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, salamat dahil hindi mo kami pinababayaan. Promise mo, Lord, na sasamahan mo kami, ang Banal na Espiritu ang sasama sa amin, sa aming pagsunod, sa aming paglago at pagtupad ng inyong utos, Panginoon, sa amin. Salamat po, Lord, dahil kapag kakasama ka namin, wala kaming problema, Panginoon. Hindi namin mapapansin or kami, Lord, ay lalakas, Panginoon, na harapin ang mga challenges sa buhay na ito po, Panginoon. Kaya, Lord, salamat, Panginoon, for your grace. Hindi namin, Lord, deserve ang anything from you, Lord. Pero, salamat, Panginoon, dahil napakaganda ng plano mo, Panginoon, sa amin. And right now, Father God, dalangin namin na mag-respond kami, hindi manatili ang aming mga natutunan sa aming mga puso lang, Panginoon, at sa aming mga sarili. Magawa namin, Lord, ang kalooban mo. May we put this into action, Panginoon. Marami kaming mga kakilala, mga nakapaligid sa amin na hindi pa, Lord, nakakadama ng pagmamahal mo, Panginoon. Huwag kami matakot, Panginoon. Tapangan namin ang aming loob, Panginoon. Alisin namin yung mga personal na mga problema namin at gawin na namin, Panginoon, ang nararapat namin gawin. Maraming salamat po, Lord, sa unity, Panginoon, ng church, sa aming worship service, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na ikaw din, Panginoon, na magpagaling sa mga may karamdaman, mag-solve, Lord, ng mga challenges, Lord, ng mga kapatiran, Panginoon. Challenges sa relationship, sa pera, sa kalusugan, sa personal, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil sasamahan mo kami, Panginoon, sa lahat ng ito. Lord, sa aming paghiwa-hiwalay, ikaw ang siyang magpala, Panginoon, sa amin, sa pulor ng aming mga pamilya, Panginoon. Pagmamahal mo, Lord, ang grace mo, Lord, at ang pagsama mo, Lord, ang patuloy naming hinahangad sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po, O Diyos, at sa aming paghayo, Panginoon. Madala din namin, Panginoon, ang kagalakan at yung kapayapaan na nagmumula, Panginoon, sa inyo. Salamat po. Binabalik namin ang lahat ng mapurit pasasalamat, Panginoon, sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, magbatian po tayo, magkamayan, mag-fellowship po ng sandali. God bless everyone. See you next Sunday.